Hi guys! So, kamusta na nga ba ang aming minivan after 2 years of ownership? Meron na nga bang mga nasira, binago or pinalitan? Pues aalamin natin ngayon dito sa video na to. Bago ang lahat, short introduction muna po tayo. Itong minivan na to ay nabili namin sa Cordova, Cebu sa halagang 278,000. All in na po yun, pero hindi pa kasama yung shipping fee dahil kami na din ang nagbiyahe nito from Cebu hanggang dito sa Catanduanes sa Bicol. Kung napanood nyo po yung pinakauna kong vlog about dito, malalaman nyo yung dahilan kung bakit kami nakabili nito. Yun nga, nagbakasyon kami sa Cebu last 2022 and ang dami naming nakitang mga cute na minivan na ganito. Kaya na-curious kami at naghanap kami ng pwedeng matanungan. And ayun, nakarating kami sa Williams Auto Shop kung saan doon na rin namin nabili itong minivan namin. Noong una, wala naman talaga kaming planong bumili nito. Nagtataka lang din talaga kami kung bakit nagkalat ito sa Cebu. Kahit nga yung video na ginawa ko, hindi ko naman talaga siya planong i-vlog kasi hindi naman talaga ako vlogger. Bali, nung nakita ko lang nung pag-upload namin, nag-boom, nag-trending talaga, and na-realize namin, grabe, ang dami palang interesado sa sasakyan na to na kahit kami, siguro dahil magaling na din mag-sales talk yung may-ari ng shop, kaya ayun, napabili na kami and swak naman talaga kasi sa budget, sulit na din talaga. Kaya pag uwi namin ng Bicol, after a month, binalikan namin sa Cebu and ayun na, doon na nagsimula yung interest namin na mabili na nga. So ano nga ba ang DA64W Suzuki Every Wagon? Ito na nga po guys. Ang DA64W Every Wagon ay gawang Suzuki. Suzuki ang makina niya pero itong sa amin, may Nissan emblem ito sa harap kasi fabricated siya ng Nissan. Ang ganitong klaseng sasakyan ay may 63 horsepower, K6A engine turbo. Ang displacement niya ay 660cc. Maximum torque of 103 Nm, 3,500 RPM at ito ay 4x2 automatic transmission. 2014 model nga pala itong nabili namin. Featuring double power sliding door, auto step board na kapag double power sliding door talagang merong auto step board unlike sa iba na pag isa lang yung sliding door wala siyang step board. And ayun, 14 inches original Japan mags and may spoiler na din. At kung mapapansin nyo, ay naka-captain seat na din siya at merong very high ceiling or yung roof. Kaya sobrang komportable mong gumalaw. Pagdating naman sa legroom, goods din siya para sa matatangkad kasi nga spacious naman. Yun nga lang, kung sa driver seat, kung halimbawa yung driver natin is yung matatangkad talaga, medyo hirap dun sa mga apakan sa gas, pedal, and brake kasi medyo maliliit yung space dun. Sa fuel consumption naman po, nagre-range siya ng 8 to 11 kilometers per liter. So, yun, yung max niya na 11 kmpl ay pang long drive. Kasi syempre alam naman natin na pag long drive, mas tipid kesa sa city drive. Anyway, base sa naging experience namin at sa mga kwento na din ng ibang may-ari ng surplus na minivan, ang pinaka naging issue talaga ay yung aircon nila. Bali itong sa amin, nung first year, okay pa naman yung aircon. Mabilis din lumamig kahit given na malawak yung sasakyan. Bali naglagay na lang din kami ng extra fan sa likod para mas mag-circulate yung lamig. Pero okay naman, goods naman yun. Kaso yun nga, lately, pansin namin na parang humihina yung performance ng aircon. Next is yung sliding door. So syempre, dati, ini-enjoy ko pa, feel ko pa yung pagiging automatic ng sliding door. Parang lakas maka-artista na may pag-grand reveal. Pero nung natagalan na, literal na natatagalan na, parang hindi na nakakatuwa. Ang bagal kasi, naiinip na ako. Anyway, pwede mo namang i-off. Kaso ayun nga, yun lang yung napansin ko. Parang tumatagal, hindi na nakakatuwa. Sa una lang talaga masaya. Char. Sunod naman ay yung busina, yung horn. Kasi sobrang hina talaga. Yung pag siguro ang daming sasakyan, hindi ka talaga mapapansin. Bukod sa maliit na nga yung sasakyan mo, sobrang hina talaga ng busina na halos mas malakas pa nga kung sisigaw ka na, "Oh, tabi!" Parang ganun. So ayun, pinalitan niya ng asawa ko. Una pa lang, pinalitan na niya yun. Kaya parang
Ang mga SUV na yung datingan ng ang lakas Tapos paglingon na, cute. Sunod naman po ay yung mga apakan sa baba. Kasi 'di ba, automatic transmission naman to, so walang clutch. Pero yung inaapakan, tatlo pa rin. Kasi yung handbrake na dapat na nasa gilid mo, dun din nakalagay sa baba. So nagtanong kami dati sa mekaniko, hindi na rin naman daw yung pwedeng i-convert. Dun na daw talaga siya. Ang sikip, parang sa akin pabor kasi malit pa ako. Kaso dun nga sa iba, parang hindi convenient sa matatangkad, malalapad yung paa, ganun. Next po itong blind spot sa windshield. Nakakairita siya guys, sa totoo lang. Pag ako nagdadrive, inis na inis ako. Yung gusto kong, hinahawi ko talaga siya. Ano ba ito? Hindi ko na nga makita yung nasa gilid. Ganyan. Masyado, para sa akin, masyado siyang malapad, makapal. Talagang nahaharangan niya yung mga nasa side. So, ayun po yung mga negative comments ko about sa surplus minivan sa loob ng 2 years na nasa amin siya. By the way, naalala ko nung unang binyahe namin to dito sa Bicol. Talagang kada labas namin, pinagtitinginan siya kasi syempre kakaiba bago sa paningin ng mga tao, ganyan. Minsan nga, nagpipicture pa, nagvi-video kasabay namin sa kalsada. Pero ngayon, 2024, grabe, ang dami ng merong ganto dito. Halos lahat na nga ng kulay, makikita mo sa kalsada. Wala lang, nakakatuwa lang. Nagkalat na rin sa Bicol, hindi na lang sa Cebu. So ayun lang guys, thank you for watching!